alalahanin natin, the time when you were called, there is already a race set before us. Meron ng takbuhin. At ang tawag dito ay takbuhin ng mga Kristiyano. So kung hindi ka pa Kristiyano, of course, wala ka pang tatakbuhin. You have to be a Christian upang itong race na ito, upang ang takbuhin na ito ay ating umpisahan. Start, no? This is a Christian race. It is different from other races. Iba ito. Ito yung pinakamataas na level na takbuhin. Amen? Ito yung pinakamasarap pag ito'y natapos mo. Greater than any Olympic winner. We must finish the race that is set before us. Kasi merong Christian race. Hindi pwedeng exempted ka. Kasali ka. Kasi yung iba, baka inisip nila, it's enough for me that I am saved. It's enough for me that I have accepted the Lord. It's enough for me that I am now a child of God. It's enough for me that I will be in heaven. Merong paligsahan. Merong unahan. Merong race, takuhin. Kapatid, na dapat natin takuhin. Hindi tayo pwedeng maglaylo. Hindi tayo pwedeng magsaman-saman. Wala pong atleta na nagsasaman-saman sa kanyang pagtitraining. They have to train every day. We have to be trained in the Lord. Amen? Always. Yan. Because ay kinakailangan natin maging bihasa tayo. Yan. Kinakailangan ay mapuno tayo ng karunungan at kaalaman. Kinakailangan ay mapuspos tayo ng Holy Spirit. Kinakailangan ng mga bagay na ito upang tayo makatapos sa ating takbo. Remember, if we like that, how can we finish the race? Merong hindi nakatapos. We have to be true Christians. And true Christians finish the race. Amen? Because there is a race set before us, before them. So the Christian is ang sabi, and let us run with perseverance the race. Ano sinasabi? Takbuhin natin yung ating takbuhin the race marked out or set before us. Every individual Christians meron kang takbuhin. We have a race set before us. Ano yun? Whatever the ministry, whatever the things that God has asked you to do, perform it and finish it. Tapusin natin yan. Ano mang inumpisahan ni Lord sa'yo, kinakailangan tapusin natin yan. Tapusin natin. Hindi pwedeng inumpisahan ni Lord tapos hindi ka natapos kay Lord. Wala namang ganun. Lahat ng nag-uumpisa kay Lord, they are finisher. A good finisher. Maliban na lamang if you are not a true Christian. Point number 1, it is a struggle which is exhausting. Lord, pagod na ako sa aking ginagawa. Could we complain to God like that? Lord, I'm already exhausted. Lord, I have already done everything. Lord, I just want to die now. Sabi ni Elijah. Imagine a great prophet of the Lord when confronted by a woman became he was afraid of Jezebel. The man who had performed a miracle in Mount Carmel. Lord, pagod na ako. I want to die. Minsan ganun, di ba? We have a race set before us and we have with us exhaustion. Kasama yung talagang nakakaramdam ka ng matinding kapaguran.
Pero anong sabi ni Peter sa 4:18? In 1 Peter, ganito ang sinasabi niya, and if it is hard for the righteous to be saved, what will become of the ungodly and the sinner? Totoo nga, it's hard to be saved, even for the righteous. Sabi ni Peter ang hirap, kapatid, yung ating dinaranas ngayon, the race set before us, talagang nakakapagod. Pero hindi naman sinasabi, kailangan sumuko na tayo, pagpagod na tayo. Huwag natin gayahin yung iba. Lord, gusto ko nang mawala sa mundo. Lord, nagawa ko na yung dapat kong gawin. Minsan, gutom lang. Kailangan kumain lang tayo. Pinakain lang ni Lord si Elijah, tumapang na. Pinakain niya, lumakas na siya. Ngayon, sabi nga po, lagi natin kailangan yung pagkain ni Lord. Amen? Amen. The Word of God, pag binasa mo yan, bukas malakas ka na. Ngayon nanghihina ka. Pag binasa mo yung kasulatan, just like Elijah, lumakas na siya. Spiritually speaking, tayo yung malakas din. Pag lagi tayo kumakain spiritual, hindi mo naisipan, suko na ako, Lord. Ayaw ko na, Lord. Wala na gano'n. So the Christian calling is not a stroll in the park or a garden. It involves strenuous effort. Amen. Yun ang pagkatawag sa atin. It is not a walk in the park. Kailangan mo ng energy ni Lord. Amen? Great energy. Kinakailangan may kahirapan, may paghihirap. Tanda natin, accept natin, mahirap talaga. Pero si Lord sasamahan ka naman. Amen? Eh, kasama mo naman si Lord eh. Meron bang mahirap pag si Lord ay kasama mo? Wala na. Letter B, struggle involves fixedness of aim. Dapat hindi tayo mawawala sa focus. Meron bang runner? Nakakita na kayo ng runner na nawawala yung focus niya doon sa finish line? Meron bang runner na lingon ng lingon dahil madami magandang nanonood ng games, ng Olympic Games? There's nothing like that, di ba? Napansin nyo? They're always focused. Hindi sila tumitingin ng ani-anino. Ganon din naman. It is a struggle which involves fixedness of aim. Dapat lagi tayo nakafocus sa ating taguhin. So let us see. It is a struggle which involves perseverance. Yung sigasig natin sa ginagawa natin, kinakailangan huwag alisin yung mga bagay na yan o bumaba man, mag-decline yung ating ginagawa. Keep on moving steady. So letter D, struggle. Yun. Yung pinakamasarap. There is a struggle, but this struggle will soon be over. Yet a little while, and the coming one will come and will not delay. Hebrews 10:37. Di ka ba excited? Tapos na yung paghihirap natin sa mundo. Tapos na yung struggle mo. Hindi ka na kailangan mag-Bible study. Hindi ka na kailangan mag-prayer meeting. Wala nang service na ganito. Because all will happen in heaven. Tuloy-tuloy sa heaven. Because in heaven we will be perfect. We will rest. Diba sabi naman ni Lord yan? In the Lord we have rest. Magpapahinga na tayo. Yes, wala nang hirap. Wala nang nakakapagod. It will end all. No more pain. Pati yung hirap, pati yung karamdaman, sakit, hapdi, wala na lahat yan. Struggle which will soon be over. Amen? Siguro, ang saya po natin, kapag lahat tayo ay, one na, narating si Lord, biglaan. So, nagkaroon ng rapture. Wow! Di ba? Anong mararamdaman natin? A rejoicing which we have never experienced. Bakit? Makikita natin si Lord ng mukhaan, face to face. We will be with the Lord. We will be in heaven. We will be rejoicing there. We will reside in heaven. We will be with the Lord wherever He was. Di ba napakasarap naman?
walang kapaguran, pero hindi ka napapagod anumang ginagawa mo kay Lord. Ngayon, napapagod tayo. But soon, it will be over. Kapatid, magtyaga lang tayo. Tiisin natin yung mga nangyayari ngayon. Kasi sabi naman Lord, yet a little while, dyan ako. And will not delay. Wala pong delay si Lord. Dito sa mundo, daming delay, di ba? But the Lord's coming will not be delayed. Alam ni Lord kung kailan. But we're expecting, every Christian expecting to be with the Lord. Bakit ba tayo nagpapakapagod kung hindi rin natin makikita si Lord? Bakit kailangan mong maghirap, mag-aral ng salita ng Diyos, magturo, mag-aral, kung wala naman pala tayo inaasahan? Yes, there is a race set before us. Meron tayong inaasahan. Amen? Kasi meron tayong goal eh. Yan ang Christian race. It is a struggle, but it will soon be over. Amen? Siguro pagka nagdumating na yung panahon, wow! Siguro talagang yung kaligayahan natin walang katulad. Walang kasing saya yung rejoicing in heaven because wala na tayo dito sa mundo. No? Our bodies will be changed from mortality or from mortality to immortality. And imagine a glorified body. Pwede ka nang lumusot sa pader. Ganon. This is the Christian race. Just like any other race, there is a struggle. But there will always be rejoicing on the winners. But we are not talking of winners. We are finishers. Amen? Finishers tayo. Huwag mong hayanin hindi matapos yung ginagawa mo para kay Lord. Don't let that happen. That the task given to us will not be finished. Inumpisahan ng Lord yan eh, di ba? Tatapusin niya yan. So number 2, the conditions of successful running. There is success, amen, pero may condition. Yung running na yan. So anong sabi sa verse 1a? Let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Ayun naman pala, upang tayo ay makatakbo ng maayos, kinakailangan meron tayong itatapon. Ano yun? Yung mga pabigat at yung mga kasalanan na yan. Lahat ng mga balakid na yan, kinakailangan alisin natin yan. Yun ang sabi ng apostol. Throw off, lay aside, itapon, itabi yung mga bagay na yan. Kasi kung hindi ka makakatapos. Meron bang runner na naka-jacket? Naka-jogging shorts? O naka-jogging pants? Meron bang runner na nakita kayo ganon? Halos gusto ng mga runner yung kanilang mga damit, mga lightweight yan. No? Very light yan. Halos walang timbang yung short nila at saka yung kanilang boxer. Kaya napaka-lightweight ng mga yan. That is the way. Pag runner ka, you are almost naked. Parang wala ka ng karga. How many kilograms? Wala man. Point lang. Yung dala-dala mong damit pagka ikaw ay runner. Walang atleta na kumpleto yung kanyang bihis. Pati sapatos. Wala na ang medyas yan. Pati sapatos nila, lightweight. Yung magaan na sapatos na matibay. Yun ang sinusuot nila. Throw off everything. Sabi niya ng apostol dito. Letter A, ano yun? Throwing off the weights. Ano ba yung mga kapitan natin sa ating spiritual life? Meron ba? Ang dami. Di ba? Things of this world. No? Minsan, yan ang hadlang. Di ba? Mga balakid na yan. No? Mga pabigat na yan.
No, maraming pagkaabalahan dito sa mundo ito. At dahil doon ay nagiging pabigat sa atin yan, nagiging balakid sa atin yan, upang hindi tayo makatakbo ng maayos kay Lord. Imagine, busy ka sa ganito, tatawagin ka. So, meron po tayong gawain dito. Kailangan po kayo. So, meron pong ang dami pong pinagkakaabalahan. Ngayon ko lamang po nalaman, mahirap po pala maging pastor. Because halos wala ka palang pahinga. Ang hirap pala. So, throwing off the weights. Mahirap pero kailangan alisin natin yung mga bagay na wala na niya. Kapatid, hindi ka makakatakbo ng maayos kay Lord. Kaya nga sabi ni Paul, if ever Paul is the writer of Hebrews. So wala nakasulat eh. So whatever things that would put one to disadvantage in running, ano yun? The weight of evil passion, the prosperity, the worldly business, the earthly ambition, and the human affection. Huwag mong gawing priority yan. But of course, others are doing it. Di ba? Kapag ka-priority mo yan, hindi maganda yung magiging takbo natin kay Lord. Kinakailangan si Lord ang priority. Amen? Lagi yan. Si Lord ang priority natin sa buhay. Wala nang iba na pinakamagandang makatakbo ang isang Kristiyano ay yung wala siyang daladalang pabigat. Yung jacket lang nga. Pag tumakbo ka, hirap. Uhubarin mo talaga yung jacket mo. Yung jogging pants, pag tumatakbo ka, uhubarin mo talaga yung jogging pants mo. Ang sarap maka-short. Yung parang wala kang dinadala. E gano'n pa yung spiritual na bagay. Remember, wala tayong nakitang atleta na may daladalang pabagat. Bakit po tayo minsan may pabigat na dinadala? It is a question. Di ba? Question na rin. Bakit tayo may dala? Pero, hindi pang karaniwan sa isang Kristiyano na meron siyang pabigat na dinadala kasi walang atleta na may pabigat na dinadala. Hindi niya dala-dala yung bag niya. Nakikita ka ng runner, dala-dala ng bag. Sa atin din ng walang nakikitang pabigat na dinadala natin. Because we're always focused. Diba? Focus tayo kay Lord. Then let there be throwing off the sin. Alam natin ito. Kasalanan, never entertain it. Temptation, don't entertain it. Kasi nga, maraming mga pastors bumabagsak. No? Bakit? Kasi hindi nila maiwasan ang kanilang maiwasan ng babae dahil napakagwapo nila. Imagine if you're a good-looking pastor. No? Pagkatapos ang height mo, napakaganda ng height mo, you're a 6-footer, gaya ni Pastor Abel. Hindi ba matutokso yung mga babae sa'yo? Di ba, Pastor Jude? Many pastors, no? Even 80 pastors fell on that trap. That's why, pagka merong pastor na nahuli, they will be fired out. They will be given a due process. Pero they will be disciplined. They cannot preach anymore. Hindi na sila makakapag-preach. I have never seen a pastor who have committed adultery that he was back to normal as a pastor. Wala. Walang ganun.
walang nangyari na isang pastor ay ng babae na niya, tapos bumalik siya sa pulpito. Walang ganun. I have never seen a person like that. It is hard to get back to the pulpit. Napakahirap. It is hard to get back. Wala po akong nakitang nakabalik sa lahat ng mga nakita ko na naakusahan o nagkasala ng pangalunya. Wala pong nakitang nakabalik. Even si Jimmy Swaggart kan, di ba? He cannot come back as normal as before. Hindi siya nakabalik eh. Meron din akong kilalang pastor, hindi rin siya nakabalik. So, sin is the essential burden. Yan na. Pinaka-major point. It is yung pinaka-mabigat, itong kasalanan, an essential burden. It easily besets us. It clings to us as a parasitical plant to tree. Nakita ba yung mga, nakita niyo ba yung kumakapit sa puno, pagkapatay na yung puno, hindi mo matanggal-tanggal yung mga kumakapit na, ano ba tawag doon? Yung mga kinakain natin? Ha? Ha? Ano daw yan? Mushroom? Alam nyo, kabuti o yan, kabuti, mushroom o ano pa man yan, no? Kumakapit. Sa Bisaya kasi, nung nasa Bisaya ako, ang daming, yung mga patay na puno, ang daming mga plants na tumutubo doon sa kakapit yan. Kinakain pa namin yun eh. Tama ba yun? O kinakain namin. Yung mga nakakapit, yun. Nakatikitan, parang parasitical plant to tree. Yan. Yan ang kasalanan. Talagang hindi mo maalis-alis ang pagkapit. No? So ito ay ang pinaka-burden natin. Tayong lahat. No? It is our burden. Pero kinakailangan, sabi nga ay, throw off the sin. Of course, we have always the Lord Jesus who's ready to forgive us. Diba? Confess your sins. And He will forgive us and cleanse us. Ano pa yung pinakagrabe ito? The sin of apostasy. These Hebrews, itong mga Hebreo na ito, ay ang pagkabanggit dito ni Pablo, there is the danger of to which the Hebrew Christians were exposed of drifting back to Judaism. That's falling away from God. Naging Kristiyano, pero unti-unti bumabalik sa Judaism. Hindi makatapos ng takbuhin. Yun ang tinatawag natin apostasy. Unti-unti nilalangon ka na ng mundo, ng kaaway, na hindi mo namamalayan. That is the sin of apostasy. Kasi hindi ka nakafocus din eh. Kasi meron kang kasalanan na hindi mo inilalapit sa Panginoon. And that is very dangerous. The sin of apostasy. Ito yung problema ng mga Hebreo Kristiyano. Back to Judaism. Kaya winawagan sila ni Pablo. Sabi niya, alisin din niyo yan. Yung kasalanan na yan na nasa inyo. Lahat ng uri ng kasalanan na ginagawa ninyo, alisin niyo yan. Sabi ni Apostol Pablo. So, ano sabi sa verse 12 ng Hebrews 3? See to it, brothers and sisters, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God. Mag-ingat. Baka mamaya, hindi ka na pala mananampalataya. Nawala na yung faith mo kay Lord, unti-unti. Kinain ng mundo at ng kasalanan. Remember, yung apostasy, it is little by little. Gradual na gradual yan. Kaya pinag-iingat ni Apostol Pablo yung mga taga-Hebreo, ng mga Kristiyano. So last one is, there are encouragements to persevere in running. Amen?
So, hindi naman nawawala, di ba? Na meron tayong mga encouragement, hindi para hindi tayo mapagod, maglupaybay, o panghinaan ng loob. Merong encouragement na binibigay si Apostol Pablo. Ano yun? Ano sabi dito? The presence as spectators of the former heroes of faith, Hebrews 11. Ano sinasabi ni Paul? Read Hebrews 11, those heroes of faith. Yun ang mga encouragement natin. Ninyo sabi niya, sila'y nagsasalita sa inyo ngayon. They're talking to you now. These heroes of faith, hindi sila sumuko. They have finished the race. Tumakbo sila, nagtagumpay sila. Hindi lamang yung mga binasa natin kanina. And those people, maging examples, maging witness natin sila. No? The presence of the former heroes of faith in Hebrews 11. Ang sabi, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses. Sino ba yung mga witnesses? The heroes of faith. Sino yung mga witnesses? Our God. Si Lord mismo, witness ka. The people around us, our brothers and sisters, witness yan. Nakikita nila. Nakikita tayo. And of course, unbelievers. Kaya nga, clouds. Oh, great cloud of witnesses. Nakikita ka ng Diyos. Nakikita ka ng lahat ng mga tao. Nakikita ka ng kapwa-kapatid mo. Hindi ba dapat maging encouragement sa atin yan? Yung mga heroes of faith na yan, na nagtagumpay at natapos ang kanilang takbuhin. See, the Old Testament saints are witnesses now of the race which they once ran themselves. Oh, parang sinasabi niya, oh, nakita niyo kami ngayon, kasama namin si Lord. Nagtagumpay kami sa takbuhin natin. They are witnesses for us. They are written for us. Nagwi-witness sa atin. Kasi meron silang pinagdaanan, tinakbo na namin yan. Huh? Anong sabi ng mga matatanda? Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Tama pala yung kasabihan eh. Di ba? Di ba, Pastor Abel? Tama. Papunta ka pa lang. Sabi ng mga heroes of faith, pabalik na ako. Nandun na nga sila. Di ba? Tayo, papunta pa lang. Tinuturuan nila tayo. Kaya dapat makinig tayo. Maging halimbawa natin sila. Yung mga heroes of faith na yan. Yung mga sinulat dito. By faith, Abel brought God a better offering than Cain did. And by faith, he was commended as righteous when God spoke well of his offerings. And by faith, Abel still speaks even though he is dead. Di ba? Si Pastor Abel, nagsasalita para sa atin hanggang ngayon. Yeah, still speaking to us. So these are encouragement for us. Amen? Encouragement para sa atin. So, letter B, the example of Jesus. Amen? Ito yung pinakamaganda. No? Para mag-persevere tayo sa ating pagtakbo. Yung halimbawa ng Panginoon Jesus. Amen? There is no such like Him. Ang sabi ni Apostol Pablo, He is the leader and the perfecter of our faith. Inumpisahan ni Lord, palagay mo hindi tatapusin. Tatapusin niyo. Makakatapos na by faith. Bakit? Kasi si Lord ang nag-umpisa. Kung hindi si Lord ang nag-umpisa, hindi ka makakatapos. Pero dahil si Lord, kay Lord tayo laging nakatingin, no? We fix our eyes on Him. No? The pioneer, sabi, pioneer and the perfecter of faith. Amen. Hallelujah. Hindi ba nakaka-encourage sa atin yan? Si Lord ang halimbawa natin. Si Lord kasama natin. Hindi ka iiwan ni Lord kahit anong mangyari sa mundo ito. Yun ang ibig niya sabihin.
Kahit anong mangyari, hindi ka iwan. Sino nakapag-promise na sa'yo ng ganyan? Yes, to our loved ones, hanggang mamatay, mamahalin kita. Daming nagsasabi yan, tuwing kakasal, no? Till death, do us part. Pero pagkaraan lang ng 5 taon, iwalay niya. Saan ang sinumpa nila sa Diyos? Remember, when you got married, no? Remember, your vow is to the Lord. Kay Lord yan. Nangangako ka kay Lord. Tapos after 5 years, iiwan mo yung asawa mo. After 10 years, iiwan mo. Meron nga, after 50 years, iniwan pa yung asawa. Imagine. 50 years na, iniwan ang asawa. The examples of Jesus. Si Lord nag-umpisa, alam niyo, totoo lang, hindi ka niya mababayaan. Keep that in mind. Si Lord, kasama mo, kahit anong mangyari, hindi ko yun. Kawawa yung tao, hindi nagtitiwala kay Lord. Pag hindi ka nagtiwala kay Lord, pag hindi ka naniniwala kay Lord, na siya yung leader, siya yung perfecter ng ating faith, then, kawawa tayo. Dapat tayo mga mananampalataya, tayo mga anak ng Diyos, ay lagi po tayong nagagala. Na meron tayo, sabi, these are encouragement to us. Bakit ako malulungkot? Kasama ko si Lord. Bakit ako mga problema? Hindi may pinta yung mukha ko. Bakit ako nagsasabi-sabi? Si Lord ang kasama ko. Di ba? Bakit ako magwawala? Si Lord ang kasama ko. Even how great is the problem, God can do it for us. Di ba? Kahit anong laki ng problema. Meron bang malaking problema na hindi na-solve ni Lord? Tatanungin ko kayo, meron ba? Meron bang malaking problema na hindi na-solve ni Lord? Wala. Kahit kayong mga Pariseo, nag-aral ng 15 years sa kanilang pag-aaral sa matandang tipan, hindi nila nagugulat sila sa sagot ni Lord. Kasi walang tanong kay Lord na hindi sinasagot niya. Imagine, si Lord kasama mo, mababahala ka. Di ba? Hindi tayo mababahala. So, he is a good example. No? These witnesses and the Lord Himself is our encouragement. Those are our encouragement. Na-encourage tayo, di ba? Alam mo, kung wala si Lord, yung mundo natin, yung buhay natin, parang walang kwenta lang. Di ba? Parang walang kwenta yung buhay natin. Imagine, walang simbahan, walang gawain, wala lahat. Anong mangyayari sa mundo kung walang ganyan? Di ba? Anong mangyayari sa mundo? Walang nagpupuri kay Lord. Lahat ang ginagawa yung para sa sarili nila. We are an atheist country. Anong mangyayari sa buhay natin? Kung walang kapag-asa buhay natin, gusto ba natin gano'n? Hindi. No? In the Lord. Amen? In the Lord. Ay, ito yung buhay na walang katulad na naranasan ng bawat isa sa atin sapagkat tinawag tayo ni Lord. Tinawag ka, napaka-bless mo. Imagine, the Lord Himself, the Creator of heavens and earth, siya yung tumawag, hindi si Duterte o Bongbong. Yung iba tawagin lang ni Bongbong, nanginginig na sa tuwa. Yung ba kayang tinawag ni Lord upang maglingkod kanya? Maglingkod kanya. Di ba? Di ba? Yes, Lord! Di ba? Dapat ganun. I'm excited, Lord! Lord, salamat! Yung binigay mo na gift, yung talent sa akin, ipaglilingkod ko sa'yo. Di ba? Yung mga iba, pinaglilingkod lang sa presidente yung talent nila. Pero sa atin, wow! Yung talent at gift mo, oh, you're going to give it to the Lord, serve it to the Lord. Man, ano man yung gift na yan, man, you're willing to do for God's glory. Yan naman sabi sa atin ito. Whatever you do, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Examples of Jesus. Kapatid, meron kang ginagawa ngayon for God's glory.
Your priority is always God. Amen? Kung tumutulong ka sa iba, it is for God's glory, not for yourself. Diba? Kung nagtatrabaho ka, ginagawa mo, you are an excellent worker, it is for God's glory. That's good. Diba? Pero, never forget your ministry, the tasks that have been assigned to you by the Lord. Huwag mong kalilimutan yun. Meron ka ipaglilingkod kay Lord. At yung kailangan natin. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before Him, He endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Hindi niya ikinahiya ang mapako sa krus dahil sa atin. Imagine, the begotten Son of God, hindi niya ikinahiya mapako dahil sa atin. Imagine the darling of heaven. Imagine the God in heaven, served by angels. Hindi niya ikinahiya ang mapako sa krus. Ginawa niya para sa atin. Diba? So while gratefully conscious of the presence of the men of faith, we are to gaze fixedly only upon Jesus, the Savior in human nature, as the pattern man, our great exemplar. His portrait is the grandest in the whole exhibition of the heroes of faith. Mahigit doon sa ginampanan ng mga heroes of faith. The Lord Jesus, His portrait is the grandest. Our example, Jesus, the great exemplar. Our conclusion, life or death depend upon whether or not we run the Christian race. Ahayaan ba natin yun? Hindi. It is life or death. We must run. All of us. Walang accepted. The Christian race. Kapatid, be serious about it. Run your race set before you. Ano man yun? Kampanan natin yun. Christ will give us the strength. Di ka naman pababayaan ng Lord. Magiging malakas tayo. We will be stronger because God will provide the strength from the Holy Spirit. And He will crown us at the end, bestowing upon us as the prize. May reward sa Lord sa lahat ng gagawin natin. Hindi ka mawawalan. Lahat ng ginawa mo, hindi mawawalan ng kabuluhan. Gagantihan ni Lord kung ginawa mo para sa Kanya. Then, imagine dito, pag gumagawa ka dito sa mundo, hindi ka ginantihan, masamang loob mo. Dahil may paborito. Pero kay Lord, walang favoritism. Lahat ng gumagawa, merong gantimpala. Walang hindi gagantimpala ni Lord. So fix our eyes on Jesus, consider Him who endured such oppositions from sinners. Napagtagumpayan niya yung mga oposisyon. Tayo rin nagtatagumpay. Para hindi tayo manlupay-pay at mawalan ng hope. Nagtagumpay siya, magtatagumpay din ang bawat mananampalataya.